Maayong gabi sa tanan, mga igsoon. Okay. Dalaygo ng Dios nga nakahimo na usab kita sa pagsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Napagyapon ko diri Cebu. Murag sa kabulan siguro ko diri ba. Actually nagkuha na kog ticket next week. Nagkuha ko promo nga ticket. At least makabarato ta. Kay moadto pa mong kugkog Manila kay mi-spend ko 1 week dito kay naay kay invite pa. So pag mag 1 week balik na ko Mindanao. Okay. So nga atong tun-an karon megson mahitungod sa the Messiah as the son of David and biblical prophecies and fulfillment. Ang Messiah's ingon nga anak ni David, mga propesiya sa Biblia o katumanan. Siriyang nianhi si Ginisus ang atong sentro sa atong pagtuon dali na paon sa Mark chapter 10 verse 46. Ngayon siya dali, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give in his life a ransom for many. So ang anak sa tao di ay mianhi dili aron sa pag-alagaron, di ba? Kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa tanan. Ingana kadako sa gugma sa Dios sa matag usa. Daghang salamat usab sa matahong nga awit nga nagpadayag sa gugma gyud sa Dios. Nga wala gyud pinili, di ba? Kung mahimo luwason gyud tanan. Mao kini ang gugma sa Ginoo. Hatod ko sa inyo og istorya mahitungod sa panahon ni Ginisus. Recorded gyapon, continue sa 46. And they, og sila, kauban na si Ginisus ani, came to Jericho. Gikan sila sa Jericho. And as he went out of Jericho with his disciples, kauban niya yung mga disipulo, and a great number of people, daghan kayo ng mga panon nga tao, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. So naadara sa highway, sa kasada ng limos si Bartimaeus. Atong nakita-an diri nga bersikulo nga naadari makita nato nga naa si Ginisus kauban nila, day after si Ginisus dara, na iyang mga disciples ug dako nga mga panon kay kaning panahon manggod na mao ni siya panahon sa pista ba, mao na nga ba sa pista bibo kay na sa ilang panahon. Dayon dira sa Jericho mao gyud na dira ang mura bitaw high crossing, dira gyud na ang crossing nga dira mga agya mga tao. So naadaray naa silang mga disciples, nadira ang great multitude dako nga panahon ug nadira pud si Bartimaeus. Sa diha kung atong basahon ang 47. And when he heard, sa diyang si Bartimaeus, nakadungog siya, that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Anak ni David, kaluyi ako. Sa diyang nadunggan na niya, kay butaman si Bartimaeus. So atong nakitaan nga naa si Ginisus, naa ang mga disciples, naadara ang mga panon. O atong nibawan nga husama siya sa atong kapanahonan nga daghan tao ba? Daghan gyud tao. Apan sa diyang si Bartimaeus nakadungog, of course, sa diyang nakadungog siya, nisinggit siya, Son of David, have mercy upon me. Unsa man di ay maigsoon nganong nasayod man siya kang Ginisus nga butam siya. Di ba? Wala ta kabalo, walay record sa Biblia kung asa siya kabalo nganong si Ginisus nakaila man niya. Siguro wa ta kabalo nga na-meet niya ang usak ka babae nga for 12 years sigig dugo
Bisag asa na og pagtambal, sige dugoon. Oh, wag yun na kaayo. Og ninyo ng babae nga kung makupta ng lako ng sid sa sanina. Mamaayo ako. Basig na meet to ni Bartimaeus nga usa ka pobre nga butang nga Bartimaeus, kung imo palang ma-meet si Jesus, mamaayo gyud ka. Or basig katong isa ka amahan nga sa diyang nagkirig-kirig yung anak o ngayon sa tabang ni Jesus o giingnan siya ni Jesus, if you believe, kumuto ka, nothing is impossible. Basig nag-meet to sila. O giingnan niya si Bartimaeus, dako kayong panalangin kung imo yung mahimanat si Jesus. Wata kabalo kung sa hinungdan nga nung nakailas siya. Kang Jesus. Oo. Basang ato lang yung sigurado nga nibawan nga ang tanan nga mituo nga may mga balatian nga tanan nga may mga balatian nga mituo kang Jesus o mahimamat ni Jesus na ayo. Mao ra gyud ang atong sigurado gyud nga nibawan. Kay wala may record nga ngano man nga nakabalo siya. Atong nibawan nga si Jesus di ay sa pag-ani niya diri is fulfillment din na siya sa prophecy. Nganong nakaingon ba gyud si Bartimaeus nga saying, Son, thou son of David, have mercy upon me. Anak ni David. Kaluy ako nganong ingon man siya anak ni David. Nganong iyang magyutong gi-pronounce nga anak ni David. Tungod kay ang iyang pag-ani diri is recorded sa propesya. Recorded na siya sa propesya. The prophecy of the coming Messiah from the line of Jesus. Asa mabasa? Isaiah 11 verse 1 to 2. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, and the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So miyong kag diha magikan kang Jesse, ang anak niya, kasi anak ni Jesse, anak usa niya ka anak si David, di ba? Recorded po siya nga the righteous branch from David line, nga diha linya kang David. Jeremiah 23:5-6. Behold, the days come, moabot ang panahon, said the Lord, that I will raise up unto David a righteous branch, and the king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name whereby he shall be called the Lord our righteousness. Ang Ginoo mo'y atong pagkamatarong pagkanindot na igsoon sa iyang propesya. Maingon usab sa New Testament recorded sa Matthew chapter 1 verse 1. Recorded siya according sa diri, the book of generation of Jesus, the son of David, the son of Abraham. Recorded gihapon siya sa Luke chapter 1 verse 32 to 33. 32 to 33. Ningon siya, he shall be great, and he shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Oh, bisag si Pablo, ni-acknowledge, nakailag yapon si Pablo, Jesus as a descendant of David. Recorded sa Romans chapter 1 verse 1 to 3. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated na lahi unto the gospel of Christ, gilain siya para sa ebanghelyo, concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Grabe din, Megson. Sa diyang pagkadungog niya, nasabtan man niya ang propesiya nga si Jesus siya ang Misaya nga gitudlo sa Biblia, nga siya ang anak ni David. Mo nang isinggit siya, Son of David, have mercy upon me.
Pero kung atong padayunon sa verse 48, and many charged, daghan kanila, that charged him that he should hold his peace. Ug daghan ni badlong kaniya, nga siya mo hilom dia. Murag luoy gyud kayo, di ba? Kay usa pa ka buta, tapos pugri, maura gyud, maura ang iyang paningkamot, pero gibadlong pag gyud siya. Pero sa diyang gibadlong siya, unsay gihimo niya? Apan siya misinggit pagyapon sa labi pa ka makusog. Kuya, dining badlongon kay mas samot man noon. Ningon siya, anak ni David, kaloy iyak, intawon ako. Uy, maigsoon. Siguro sa hunahuna ni Bartimaeus niya to. Kung ako ni palampason, tadigig ko maayo. Muna nga, dili man sa kakita, pero naman sa ibaba, iyang gihimo ang iyang mahimo, ang iyang pinaka-the best na yun. Bisag na nagpugong sa iyo, the best na yun. Son of David, anak ni David, kaloy ako. Gibadlong siya maigsoon, usahay sa atuang pag-alagad. Usahay sa atuang mga nasabtan sa propesiya. Naay mo pugong kanato. Apan kung diha ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus lamang. Bisa pag naay mo pugong, dili ka magpapugong. Kay sigurado ka sa imong gituogan. Usama sa na-experience ni Bartimaeus nga sa kaputa, pobre. Watch siya mo. Hinoon, iyang gihimo ang iyang mahimo. Og tungod niya na, recorded sa Mark 10:49. And Jesus stood still, og mihunong si Jesus. Og misugo nga tawgon siya. Nganong mihunong man si Jesus? Nganong natagaan man niya patagad si Bartimaeus? Nga busy man kaayto niya atong panahona. Daghan kayo mga tao. Oh, great. Daghan kayo mga tao. Naapay mga disciples. Ngano man nga nihunong yun si Jesus. Nga busy man kayo, daghan man kay saba man mga tao, mga bata. Nganong nadunggan man niya si Jesus? Ay si Bartimaeus. Tungod kay nadunggan niya ang tingog na may pagtuo. Ingana kay importante mengson nga kung ang atong tingog na may pagtuo kuha na galing sa pinaagi sa pag-ampo. Kung ang ato ang pag-ampo, ang atong tingog sa pag-ampo may pagtuo. Bisan pag-unsa kalayo sa langit or bisan pag-unsa kabisi sa Ginoos, siya gyud magatagad kanimo kanako. Sa diyang may pagtuo. Ing anak ka pribileyo. Ang tao nga may pagtuo, taliwala sa iyang mga eksperyensya o sa iyang sitwasyon. Kung may pagtuo lang, usama ni Bartimaeus, ma-eksperyensyahan nato ang iyang na-eksperyensyahan. Iyang napahunong si Jesus o gipatawag siya. Di ba? O ilang gitawag ang tao nga buta. Nga nagaingon kaniya, maglipay ka, bumangon ka, siya nagtawag kanimo. Uy, usak ka dako nga pribiliyo nga tawgon ang imong ngalan. Sa diha nga nakabati siya nga gitawag siya, kay na may gisugon ni Jesus nga ipatawag. Usay gihimo ni Bartimaeus. Ningon na bato siya nga, ay, kamoy doon sa ako kay buta. Kamoy makakita. Di ba? Usay gibuhat ni Bartimaeus? Recorded sa 50. Verse 50. And he og siya
sa gisalikway niya ang iyang kupo, ang iyang garments, rose and came to Jesus. Midul dahil siya kang Jesus. Si kaliwala nga kanaana siya, butagod. Na ba na butang ang diritso? Di ba? Mag-anana mo ginang butag, kita magbutang ang mag-diritso? Dili, mag-anana gina siya. Nabagay na uban mag-stick, mag-anana. Diritso na siya. Sa tingog nga iyang nagkuhan sa iya. Abi ninyo katong garments, dili ito niya importante. Sa tanan nga mga books sa four gospels, sa Matthew, Mark, Luke, John, ang record, ang Mark ra gyud na record, may tungod kang Bartimaeus nga buta nga nagahisgot sa garment. Apan kining garments, kaning kupo nga naa sa iya, importante kayo ni sa iya. Kay sa panahon nga tungting tugnaw, iya ning gamiton. Sa diyang manimos siya, iya ning gamiton. Mauna lang yun ang naa sa iya. Apan sa diya nga gitawag siya, iya pag yung nasalikway, aron lang sa pagduol ni Jesus. Ingana maigsoon, ang garments gitawag siya pagkamataron. Ang garments gisimbolo siya nga iyang pagkamataron. Apan gisalikway niya tangad kay naiki-offer ni Jesus. Mao na nga bisa pag-unsa ang naangkon nato sa kalibutan. Basta tawgon kita sa Ginoo. Ug maay pagtuog ka nga sigurado ang imong pagtuog. Ang mga butang sa kalibutan murag ginasal. Pwede rin na nimo ipadapling. Basta ang importante ang tingog ni Jesus mo'y angay nga sunod. Ug tungod niya na, and Jesus answered. Siya miduol na si Bartimaeus. And Jesus answered and said unto him, ug si Jesus mitubag, mingon ngadto kaniya, unsa ang imong gusto nga akong pagabuhaton nganha kanimo? Unsa may imong gustong buhaton ako sa imo? Wa ba ito nasayod si Jesus nga butas siya? Nasayod. Apan nangutana si Jesus not to get information, to inquire sa information nga kung gusto ba siya makuan, para may bawan niya kung si Bartimaeus ba nakabalo sa iyang panginahanglan. Tungod kay si Bartimaeus kabalo man sa iyang panginahanglan nun, niingon dayon si Bartimaeus ang butang nga tao ug mingon kaniya, Ginoo, ako makadawat sa akong panan-awon. Nga gusto siya makakita. Mao na ang iyang gustong mahitabo. Nakabalo siya sa iyang sitwasyon nga buta siya. Nakabalo siya nga nanghinanglan siya sa kaayuhan, makakita siya. Ingana ka importante maigsoon nga kailangan kung mangayo ta sa Ginoo. Kailangan na hibalo ta sa ato ang kinahanglan nga pangayo. Kaya usahay, magampo ta, mangayo ta, isag dili na kinahanglan nun, naapag yung kinahanglan nun nga angay pangayoon, apan wala nato natagaan. Gitagaan nato bili noon ang lahi natong angay nga pangayoon, aron lamang makabatuntag kadaugan. Kung atong tanawon sa last nga bersikulo sa Matthew 10:52. And Jesus said unto him, og si Jesus mingon kaniya, lumakaw ka. Ang imong pagtuo maoy nakapaayo kanimo. Uy! Kanidi nga klase nga pagtuo maigsuon, makapaayo or makaluwas. Sa Griego niini, kini nga klase nga pagtuo, makaluwas. Makaayo. Tungod kay may pagtuo siya, naayog yun siya. Imposible! Apan walay imposible diha sa Ginoo. Sa tao imposible. Apan sa Ginoo,
Walay imposible. O diha-diha nakadawat siya iyang pananawon o misunod kang Jesus sa dalan. Maigsoon. Nay mga butang sa atong kinabuhi nga dili nato malimtan. Wa ko kabalo kung unsay mga butang nga dili ninyo malimtan sa nangagi. Siguro di mo na kay mga butang nga wala nimo nalimtan sa dang elementary pa ka. Nay mga butang nga di ko kalimot or sa high school ba ka or sa college ba ka. Nay mga butang sa atong kinabuhi nga dili nato malimtan. Apan kining eksperyensya ni Bartimeus mao sa iyang kinabuhi, mao ni mga butang, mga eksperyensya nga dili gyud niya malimtan. Nga naman tungod kay gikan sa iyang pagkabata, pagkaanak. Wa gyud siya ka eksperyensya nakakita. Apan sa iyang pagkabuta ug sa iyang pagkaayo sa iyang pagkabuta, ang una nga nakita niya nga dagway, ang dagway ni Jesus. Pero tingnan mo tayo, ang iyang na-experience. O katong nga experience, mo ito experience. Gatilit yun niya malimtan. Ang unang pagbukas sa iyang mga mata, wa pa siya ka-experience o nakakita. Tapos pag mata niya, nakita niya ang dagway sa iyang mangluluwas. Sa atong mangluluwas, pagkanindot may son. Experience nga di gyud malimtan. Siguro pag abot sa langit, pag bakasyon sa langit sa 1,000 years dito, ug makita nato dito si Bartimeus, ang iyang experience nga di gyud niya malimtan diri sa kalibutan. Hangtod dito sa langit, madalag yun na niya. Bisag wala niya nadala iyang sapot, iyang garments. Apan dala niya ang experience nga di gyud niya malimtan throughout eternity sa iyang kinabuhi. May mga igsoon, naabakay kitay ma-experience diri sa kalibutan nga dili nato malimtan nga madala nato sa importante ka na nga experience yun. Kay walay mga butang nga madala nato sa langit. Gawas lamang sa eksperyensya, sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagtuo diya kaniya. Imong nasaksihan ang iyang kaayo. Nasaksihan ni Bartimeus ang kaayo sa Dios sa diyang nasa ipagtuo. O kita kinahanglan nga maka-eksperyensya sa Dios. Aron nga madala nato sa langit sa diyang kita makaadto na. Sa diyang naayo na si Bartimeus, ningon man diri, go thy way, thy faith have made thee whole. O tagansig kung freedom na, pwede na ka mulakaw bisag unsa na imo ang gustong himuon, go thy way. Pero unsay gihimo ni Bartimeus? Nagsunod siya kang Jesus sa dalan. Wala na siya, uy, naayo naman ko. Uy, kinali. Bahala na mo na. Basta importante, nakakita na ko. Dili ang ana ng experience. Dili ang ana. Ang gihimo ni Bartimeus, nisunod yun siya ni Jesus. Maigsoon, sirang maka-experience siya ta nga nag-ampo ta gitubag sa Ginoo. Dili ba to siya ego nga rason nga dili na ta mubuhi kang Jesus. Dili ba na siya ego nga rason nga imbis mas mahugot ang atong relasyon sa Ginoo, nagpalayo naman nato sa Ginoo. Himo na tong mga rason ang atong individual ng mga answers prayer. Nga rason nga muduol tag samot kang Ginoo ug dili nato siya bulagan. Si Bartimeus ang iyang experience. Naka-experience siya. Usama sa na-experience sa uban nga butang nga na-experiencehan sa uban nga butang nga nakakita sila. Nay isa ka butang giayo sa adlaw ipapahulay. Og silang naayos niya ang mga Hudiyo nasuko.
O gidala dito siya, giimbestiga. Kaysa may kaayo nimo, nga adloy papahulay man. Kaya na may mahimo sa adloy papahulay ka ng act of mercy, act of necessity. Kay necesidad to. Wala na lain nga panahon ba tungod sa kabisi. Mao na gitong panahon. Maayo itong isa kabutang sa adloy papahulay. Ug nangayog tabang gusto din siya makatutan. Ug sa diha, nga giimbestigar gyud siya sa mga Hudiyo, mga Parisiyo. Ang iya ra yung tubag, unsa man iyang tubag? Recorded sa John 9:25. He replied, ang usa ka butang nga naayo, whether he is a sinner or not. Kay gitudlo man gyud sa mga Hudiyo nga makasala sa Jesus kay nakalapas sa adlaw papahulay. Whether he is a sinner or not, makasala ba siya o dili? I don't know. Wala ko kabalo ni anak. One thing I do know, I know. Usalang yun ang akong naibawan. I was blind. Ako buta. But now I see. Ako buta. Apa naayo ko. Mauli akong na-experience yan sa iya. Kung iyong itudlo siya nga makasala, wala ko kabalo niya na. Maura niya akong na-experience yan nga sa una ako buta. Apa na ako nakakita. Grabe maigsoon. Isugay siya. Bisagi. Ayo-ayo siya. Kay ilag yung iduso si Kinisos ka makasala. Maigsoon. Ngibawaan nato nga nanata sa katapusan ng Katolikan sa kalibutan. And we are in the last church. Church Militant. Laodicean. Ang Laodicean mo ni Iglesia sa Ginoo. Ang iya lang dra is naay propesya nga ang iyang kondisyon mo'y dili ganahan sa Ginoo. Nakita na to nga blind, naked, poor. O kailangan ato na siyang bation. Nga maunay gisulti sa Biblia, mauna siya ang kondisyon sa Iglesia. Ang ato lang kailangan nga ma-experiensyahan nato si Bartimaeus. Nga bisag ang pulog na ingon siya butata. Apan siya nga walay imposible nga bukas sa atong mga mata. Then, ma-experience yan nato. I was blind, but now I see. And because I see, I will continue to praise Him more. Tungod kay ako nakakita, kanunay ako maghimayag sa iyong ngalan. Ang ngalan ang tang atong ma-experience yan. Let unsang na-experience ni Bartimaeus, let it be nga atong ma-experience yan. Aron madala nato sa langit. Madala nato sa iyang gingaringan. Sa diyang niyani si Jesus, according sa Ministry of Helen, page 225, Christ is the same compassionate physician now than He was during His earthly ministry. In Him there is healing balm for every disease, restoring power for every infirmity. Sa Cebuano ni, si Kristo mao ra gihapon ang maluluyon nga mananambal karon sa panahon sa iyang yutan-ong ministeryo. Diha kaniya adunay makaayo nga balm or balm, in other words, balsamo kung sa Cebuano, alang sa matag sakit. Nagpasiguli sa gahom alang sa matag sakit. Kung si Jesus na ang nabuhi sa atong kaugalingon, dili na kita. Ang mga butang nga nahimo ni Jesus, posible nga ma-experiensyahan sa katawhan sa Diyos. Nga makaayo sa uban usab mga butang. Di ba? Una sa espirituhanon nga pagkabuta, ug moabot ang panahon bisag sa pisikal makahimo na sa pag-ayo. Kay mao na gisaad. Atong hinumduman nga naay ginaingon, propesiya ni siya. The Faith I Live by, page 51, paragraph 6. There is balm in Gilead and a physician there. Moabot ang panahon,
nga naay gyoy sakit nga di gyud makayo bisag ang hospital. Pero only the balm of Gilead ra gyud ang makayo. This is a prophecy nga mahitabo ni siya pero wala pa ni siya hitabo. Coming ni siya. Record din ni siya sa Jeremiah 46:11. Go up into Gilead. Adto dito sa Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt. In vain, sa kakawangan, siya daw use many medicines, daghan nga mga medisina, for thou shall not be cured. Dili gid ka ikaw maayo. Apan kung moadto ka sa Gilead, there is a balm of Gilead and a physician there. Moabot ang panahon nga according sa Jeremiah 12:8, in that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them at the day shall be as David, and the house of David shall be as God. Gitagaag aturidad ang ilang kinaiya na adya kanila, and as the angels of the Lord before them. Mo na nga maho ang the word house of David nahimo ng church triumphant kaning house of David. O kini before siya ma-house of David mahimo siyang church triumphant, kini sila gikan sa church militant, gikan ni sila sa Seventh-day Adventists. As mabasa, Testimonies volume 5 page 81. Those who had been timid and self-distrustful will declare themselves openly for Christ. Open sila kang Kristo sa kamaturan. And the most weak and hesitating in the church, diri sa iglesia, according ni Ellen White, in the church, diri sa iglesia, will be as David, willing to do and to dare. Manang type meets anti-type. And according sa review in Herald March 3, 1903, that Davids, or in the plural form, sa Davids, among the sheepfold, are being trained today to meet the Goliaths in the battlefields of tomorrow. Because according sa panahon sa loud cry, or panahon ni sa last days, The Faith I Live By, page 332, paragraph 6. Servants of God, ang mga sulugoon sa Diyos, with their faces lightened, sa ding makadawat na sila sa gahom sa laterin, musidlak ang ilang mga dagway, lighten up and shining with holy consecrations, will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. Mao ni panahon sa loud cry. By thousands of voices all over the earth, and warning will be given. Miracles will be brought, the sick will be healed, and signs and wonders will be followed and the believers. Maayo ang mga tao tungkol kay kadawat sila gahom sa laterin. Ug si Satanas po dili kon magpalupig. Satan also works with lying wonders, even bringing down fire from heaven in the sight of men. Thus the inhabitants of the earth will be brought to take their stand. Kung asa sila matindog, kay naaman dari mga gahom, kay si Satanas nagpakita maputsik mga gahom. Apan si Jesus, iyang mga sulmon naagyap ng gahom. Asa ka diri mong pili. Tungod kay moabot ang panahon, according sa Spirit of Prophecy, nakita nilang duwa, I saw the latter rain was coming as suddenly as a midnight cry, and with 10 times power kaysa sa panahon sa first Pentecost. And kani nga panahon, mao ni sa panahon na great and dreadful day of the Lord. According to Joel chapter 2 verse 2, the days of darkness and gloominess, the day of clouds of thick darkness, as the morning spread upon the mountains. A great people, kaning mga katawan sa Ginoo nga church triumphant nga kadawat sa gahom sa laterin, and a strong nga kusgan, there have not been ever the like, walay gusama diha kanila, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. Mano kay sa panahon sa Sandilo, di mo ta kapalit og ticket. Makaadto ka dito sa lain gawas nga makaminsahe ka. Pero sa diyang ibugo na sa gahom, ang gahom sa Ginoo ang laterin, makaadto ka bisag asa nga lugar para madala nimo ang mensahe. Ang purpose nga nung gihatag ang gahom aron madala ang mensahe sa tibuok kalibutan. Mapasabot. Nga bisag unsang paningkamot ni Satan nga Sandilo you cannot buy and sell.
but the Lord provides the power. The Lord provide the means aron jud mahuman ang buluhaton sa tibok kalibutan. Way makalupig nili nga kay kusgan kayo ni siya. Na kung ato ning tunan ng kanang event sa ginatawag nga Great and Dreadful Day of the Lord, nindot kayo na. Dakhan kayo na recorded sa Biblia. Wala lang kay kasagaran na kuy-kuy. Pero kuy-kuyunon. Kaya di man pwede nga naisulat sa Biblia nga dili matuman. Di pwede nga mulaktaw lagsikan kami nga walay katumanan sa uban nga naisulat. Kay mulikramos is tangasanan. Nga unsa man ni nasulat man ni nganong nisukat mo kadili nga nang Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo straight. Kung straight nga dalan dili na naangay nimo sukraton. Kanang straight nga dalan para madali angay na sa subayon. Di ba? Then mo na nakita ni Ellen White, clad in the armor of Christ's righteousness, naa sa ilang pagkamatarong ni Jesus. Declare the spirit of prophecy. The church, ang iyang iglesia, is to enter upon her final conflict. Fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banner. She, kaning nga babae, kaning nga iglesia, is to go forth into all the world sa tibuok yun nga kalibutan, conquering and to conquer. Pagkanindot na namin so, na makapinta niya na. Basta may experience na to, ang pagtuo nga na-experience sa usa ka butang. Kung may experience na to, ang pagtuo nga gikinahanglan nga pagtuo. Niining panahon na to, the faith of Jesus. O kung maangko na to na, ang Diyos gayon, magagamit ka na to o magapanalangin ka na to. Bawa ka na kung buhay nga pagampo, ninigtang na sa kanya. Hindi ko natuto mga ulo lang sa pagampo. Dalaygan silimbaho ng mga amahan, initag namin Diyos. Kami nagpasalamat sa dako kay kayunan nga kami nakahimo Diyos sa kay kayunan nga nakatigom kami ining balay ng puan. Nakasimba, nakadahig, nakaampo, pinagi sa mga puan. Daghang salamat o Diyos sa mabiling tulong nga mong napatalinhukan ni ining kagahimo. Mga bililhong pulong o Diyos nga hinaot pa sil-sil sa mga tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing na pangunahuna. Umabot na tayo Diyos nga sa ulihing panahon kaya mahimong andam kung ang yan makadawat niya ng langit mo nimo nga salad kinabuhi ay tapusan. Samtang kami Ginoo magapauli ini kibhion sa mga tagsa-tagsa ng mga panimay. Hinaot po tayo Diyos nga imong ipadala imong mga piniling anghel alang sa pagkuyog o pag-uban kanamo aron nga safety ang among pagpamauli. Ug kami o Diyos, luwas sa bisag sa mga matang sa mga katalagang mga disgrasya. Pasaylo kami o Diyos, ang mahimong mga kalapasan, himpita kami, himuha kami Ginoo nga takos, alang sa imong mga tubangan. Pasaylo kami sa mga kalapasan, pinuntahan akong ginahangyo, ug ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.